nagbabasa sa next ray, nag-release kay usual, mag-message ko na siya kang Dichi. Pagkaaga pala kay nagbaliwak sa tabok sin pagkaon, bago niya adi na yung result, ipiprint ko na la. So wala ba siya ginsugaliwat, wala ng result. So pagkarawat ko sa result, nagpapasalamat ako sa Lord kay normal man nga tanan, clear man ko na ng ako chest finding. So doon nakikita ko kung paano talaga kumilos ang Diyos sa ato. Every time nga may mga alalahanin, ihatag ta sa Lord na siya sa ito ng bahala, basta magtiwala kita sa Kanya. Amen. So, kung wala na po, tawagan ta si Kuya Jesse para sa giving exhortation. Amen. So, maupay pong akulog sa atong atanan. Kasi, grabe po mga na-experience sa Bagyo. Natanan ha, nabibinantay kay mga arangkit na di ko kusugi. Ikaw ko la, gipay ka ng Lord kay makikita ang Bagyo, kay mayong parang apak na nakuan. Kung makikita ang Bagyo, hindi na ko igal siya, pero ang kanya hangin, malato na lupok ko siya basta tikadi sa Eastern Samar na sugado, di kan gita ko ini sa loyo, di kan ang mata niya. So, makinan talaga nga grabe ang protection sa Lord. Kasi dito giluwag yung kanya hangin dito tapit sa may Pasipiko. Di kang pag-abot dito permi sa kuhan, malato giniiwasan ko niya ang kanya hangin nasa gado. So, nagkuha na nga grabe talaga pag siguro sa prayer talaga ito na nag-spare talaga ang Lord. Haw ng bagyo, haw ng mata, pero kay ang hangin na parang naiwas. So, yan. So, sa may mga Bible, nabranta at mga Bible sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7 to 8. So, makapira na siguro ini ka share dito ini nga verse. Nasuga dito sa King James Version, page 8. Every man according as he purpose in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. Sa 8, and God is able to make all grace abound toward you, that you always having all sufficiency in all things may abound to every good work. So sa Tagalog ko kasama ka. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakaloob. So, ano po ba talaga nakaulang sa ato paghatag? Amen? Nakaulang siguro sa ato sa paghatag is yung budget natin. Pag dito yung gikaptan, para nag-aalang ka talaga maghatag. Or kung dako yung gikaptan, kay dako ang tithes mo, nag-aalang ka liwal kasi dako liwal ang yung tithes. So, parang sugas ito nang nahing na po sa ako na kung ang amount natin gikaptan, parang nag-aalang kit kasi parang kumbaga, nag-iisip kit nga, kung ko na lang muna ini, kay may pakpara dito na importante, sugas ito. Pero ini kasi sa verse 8, yung sugas ng Lord, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay. Yun yung promise ng Lord. Kasi ang gusto ko din sa verse 7, na maging cheerful kit, kasi, yung dala mo na nag-share dito sa pulpit na ang giving ko na is, kung kasing-kasing dili sa nimbusa. Issue po ini sa kasing-kasing dili sa nimbusa. Kaya kung nag-aalang-alang kit maghatag, siguro may issue kit sa kasing-kasing. Kasi ang sabi pa nga, you can give without love, pero you cannot love without giving. So yun. Amen. So yun yung nangyari dito sa 7, sabi ni Paul na maghatag kit in a cheerful heart. Kasi yun nga, din basag ni Paul na kay ito niya na parang mawawadan kit, parang feeling ka mawawadan kit, may yung kit parang mawawara sa, pero ang gusto ka dito sa verse 8, in-assure ni Paul na magagawa ng Diyos na pasaganain ka. Ayaw ka hulog. Magagawa ng Diyos na pasaganain ka higit pa sa iyong pangangailangan. Kasi, sugat, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Ini ang pagkakawang gawa, ini ang paghahatag. Saan? Kumbaga paghahatag sa church. Pag, yung lakas, yung financial, kumbaga, karuyag sa Lord na
na i-level up pa ni mo paghahatag. Kaya pag ikaw faithful ka sa nim yan na ginahatag sa Lord. So karon sa Lord i-level up ito. At pag i-level up ito sa Lord, kanang pag-level up sa Lord, mas dara ko ani ma-receive, mas dara ko ani mo mahatag sa Lord. Mas dara ko, yun yung punto sa Lord. Mas magdara ko pa ni mo kakaptan. Ano? Mas dara ko pa kasi faithful ka sa yana mo. So, ginsugal ni Paul na magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay para may mahatag pa kayo ng mas dako. Ano? So sino naruwag sa mga dako na gikaaptan? Ano? So, yan na pala, kinanglan nyo maging faithful kayo kasi mayaon plano ang Diyos na padak-an ito niya yung gikakaptan niya. Ano? So, maghatag ito sa Lord.
gamit ko ini sa pagpapalawak sa mga salita, darami ng tawag, maabot mo pa Panginoon. I-bless mo ta ko, Lord God, and sources of income sa talatag sa mga adi Panginoon na mas daramo pa Panginoon na blessing sa pakarawas ng talatag. Salamat, Lord God, sa imo na ako binabalik natin na magpuri pa sa salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo kung sa ating Diyos. Masitayo po tayo lahat. Sino po dito ang nasasabi ng salamat sa Panginoon pagkatapos ng grabing pag-iingat sa atin ng Diyos? Palapakan niya natin siya. Hallelujah. Deserve na lahat ng pamuli at pagsamba sa oras na ito. Sa'yo ang gloria.
God! Hallelujah! Lola Tika, nagalaman! Oh, praise God! Oh, Lola Tika, Diyos ang malakas nga na palakpan! Sa nag-iisang Diyos na walang katapusan ang sukulang biyaya sa atin. Karapat dapat po ba siyang purihin at sambahin? Amen! Hallelujah! Ngayong oras na ito, huwag mo intindihin ang iyong katabi. Huwag mo intindihin kung ano ang dapat mo gawin bukas, ano yung mga nagawa mo kahapon. Ang intindihin mo yung ngayon. It's just you and God right now. At wala siyang ibang inaasam sa atin kundi yun. Sabayin po natin siya sa oras. Hallelujah. At oras ng pagsinta habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di na mahirap.
Sinakap mo ako sa aking karunya. Inibig mo ako nang di kayang tumasa. Niyakap mo ako sa aking karunya. Inibig mo ako. Ulit-ulitin natin yan sa Panginoon. Niyakap mo ako sa aking karugian. Inibig mo ako nang di kayang umbasa. Sige pa, Mats. Oh, Diyos, katarungan at katwiran na kahit minsan di napahiran ng kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa supulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sobrang biyaya mo. Oh Diyos, ng katarungan at katwiran na kahit minsan di napahiran ng kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa supulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sulit pagkakataon. biyaya. O Diyos ng katarungan at katwiran. O Diyos ng katarungan at katwiran. Kahit minsan di napahiran ng kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa supulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa supulang biyaya mo. Salamat sa supulang biyaya mo. Open your lips now. Magpasalamat ka sa Panginoon, sa kanyang walang sukulan, walang katapusang biyaya. Salamat sa supulang biyaya mo. Minsan pa. Salamat, Panginoon. Salamat sa supulang biyaya mo. Pasalamatan mo, Panginoon, sa oras na ito, Lord. Open your lips. Magkapasasama mo ko. Salamat sa iyo. Salamat. Salamat, Lord.
Dapat ka lang ng Diyos. Aming pag-alayan at aming papuri, aming pasasalamat. Ito lang pong nakalipas na araw at mga oras. Hindi po kayo nag-intervene sa aming kalagitnaan. Dito po sa Northern Samar sa Region 8. Maaaring po ngayon ng Diyos wala pong gawa niya. Maaaring po nagdadalamhati ang puso ng mga hindi po mangyari. But we thank you po sa favor at intervention mo, Panginoon, sa aming pong lugar. Napakalaki ng iyong habag. Napakalaki ng iyong awa. Napakalaki ng iyong puso. At napakasagana po ng iyong biyaya. Lahat ng ito'y biyaya galing sa iyo. Hindi po kami nakarating sa ganito pong kalalagayan. Hindi po po dinagnan ang aming buhay. Ang aming po counterpart, ikaw ay aming sambahin, ikaw ay aming pasalamatan, ikaw ay aming pulihin. Ito lang pwede po namin maibigay sa magandang bagay. Ginawa mo po sa aming buhay. Alam namin, O Diyos, hinihingay mo, pinananabigan mo, O Diyos, ang bawat naming pasasalamat at paglapit po sa iyo. Dahil ina-acknowledge po namin ang lahat ng ito dahil sa iyong kamay, dahil sa iyong kabutihan, dahil sa iyong katatatan, dahil po sa iyong kagandahang loob, dahil po sa iyong biyaya. Oh, we give you praise. Panginoon, wala po kaming nasabi. Kundi salamat po ng marami. At alam po namin, gagalak ang puso mo. Dahil po ang magpasalamat po, ito po isang magandang bagay. At inihintay mo ito, O Diyos. Mula po sa iyong mga anak. Purihin ka, sambahin ka, luwalhatiin ka, Ama. Lahat po ito ay aming pong kahilingan sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ako lang masabing Amen. Kaya bili po tayong nakatayo para po sa salita po ng ating Panginoon na ating pong babasahin. The Gospel of Matthew, chapter 23, verse 37 to 39. Ulitin ko, the book of Matthew, or the Gospel of Matthew, chapter 23, verse 37 to 39. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga isinugo sa iyo.
Ilang ulit kong sinikap na kukupin ang iyong mga anak kung paano tinitipon ng isang inahin ang kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, ngunit ayaw ninyo. Verse 38, kaya ang inyong templo ay iiwan na lubusang pinabayaan. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ninyo ako makikita hanggang dumating ang oras na sabihin ninyo, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. At salamat sa salita po ng ating Panginoon. At ito po ay kanyang pong pagpalain na para po sa ating pong mga buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. At hindi na po tayo magsipo. Tayo po ay nararapat lang na celebrate, magpasalamat sa ating Panginoon sa kanya pong kabutihan, sa kanyang katapatan sa atin dito po sa Northern Samar. Alam po natin na marami po ang mga pinagdaanan ating bansa sa Bicol, sa Laguna, sa Batangas, at po sa Cagayan, sa Isabela, marami pong lugar, sa Luzon, mga nasalanta po ng Bagyong Christine, Leon, at isa pa, ito po yung pang-apat. At sabi nga po ay super typhoon. At salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya po sa atin. Kaya dapat mas maigting ang ating pong pagbibigay ng papuri po sa Kanya. Dahil yun po naman ang hinihintay ng Diyos sa bawat isa po sa atin at tayo po magpasalamat po sa Kanyang kabutihan. Kaya personally po, salamat sa Panginoon sa Kanya pong biyaya. Okay, ang aking pong ibabahagi po sa inyo, message po ng ating Panginoon, God's heart. The God's heart or the really heart of God or the true heart of God. Ang tunay na puso ng Diyos. God's heart. Yun po yun. At counting explanation po dito po sa ating pong binasa, bago ko po ibigay ang lesson outline po natin, na ito po ang alam po natin na ang promise po ng Diyos ay sa Kanya pong bayan. Ang Diyos po ay nakatingin sa Kanyang salita at kung ano po ang Kanyang pangako at ano po ang Kanyang tipan. Alam po natin nakasentro po ang paningin po ng Diyos sa Kanyang bayan sa Israel. Sapagkat pag binasa mong Biblia from Old Testament, mula po nung tinawag niya si Abraham at tumugon si Abraham hanggang po sa Malakay, ang kinakausap po doon ng Diyos at binigyan po ng Diyos ng mga instruction at kautusan ay ang Israel. Kaya lang Israel po ang kanyang pinili at hinirang. Okay? Kaya na kung saan ay alam po natin na ang kanya pong bayan, ito po ay kanyang binabantayan at gaganapin niya po kung ano pong sinabi niya, kung ano po ang pangako niya at tipan niya po sa bansang Israel. Kaya ngayon ang buong mundo nakatingin sa Israel dahil po sa mga nagaganap po sa bayan po nila at alam po natin i-spirit po sila ng Diyos. Dahil pag kinut up na po tayo, ang Israel po ang gagamitin po ng Diyos para mag-evangelize po ang 144,000. Kaya po malaki po ang papel ng Israel po sa kaligtasan. Dahil po sinabi po ng Romans 11, sa kanila nagmula ang patriarka. Sa kanila po nakipagtipan at nangako ang Diyos. At sa kanila nagmula si Kristo. Hindi Pilipinas ang pinili ng Diyos, kundi ang hinirang ng Diyos ay ang Israel. Hindi ang Korea, hindi ang Amerika. Kaya po nakatingin po ang Diyos sa kanyang bayang hinirang. At sinabi po doon sa Romans chapter 11, verse 12, kung di po ako nagkakamali, sabi niya, nung nagkasala, sumuway po ang Israel, ito po yung naging pakinabang, naging pagpapala sa sanlibutan at sa mga Gentiles. Kaya nung sumuway at nagkasala po ang Israel, na ibaling po ang paningin ng Diyos sa mga Gentiles, sa mga sa sanlibutan, sa atin. Kaya nabiyaan po tayo. Kaya po, ang sino mang yumakap at sumampalataya, katulad ni Ruth, katulad ni sino pa po itong mababang lipad, nabasa ko kanina, si Rahab,
Kaya sino man pong tumanggap at nanalig sa Panginoon, kanya po itong pagpapalain. Kaya po ang blessing po sa Israel ay blessing din po sa lahat ng mananampalataya sa Diyos ng Israel. Ibig sabihin sa Diyos po ng may likha ng langit at lupa. Kaya tingnan nyo po doon, sabi niya, medyo nag-intro lang po ako, dahil po, ito pong ang Panginoon ay tinignan niya po ang Jerusalem, hindi siya wini-welcome. Kaya po iniyakan niya po ang Jerusalem. Hindi naman niya sinabing iniyakan niyang ang Maynila, no? Yung Korea, o ano man yan, Seoul. Okay? Ang ibig sabihin, iniyakan niya po ang Jerusalem. Kaya po siya po ay tinatangisan niya po ito. Ano sabi niya roon? Jerusalem, Jerusalem, ito po yung pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang isinugo sa iyo. Ilang ulit kong sinikap na pupupin ang iyong mga anak. Kaya po, ito po ay ulitin ko sa inyo at lagi ko sinasabi, wag niyo po may misinterpret. Kapag ako'y nasa diwa po ng pananalangin, nasasaga po ito. Itong binibigay sa akin, kaya God's heart, the very heart of God, ito po kaya itong natapi ko. Kasi sabi niya, Jerusalem, Jerusalem, gusto kitang yakapin, ilang ulit ang kulit ko, kaya hindi mo ako pinapansin, inaayawan mo ako. Okay? Kaya nga ibig sabihin, hindi nila naintindihan ang puso ng Diyos. Ang kanya pong very heart of God, yung kanya pong tibok na kanyang puso. Okay? And then sabi niya, pinagpapatay niyo pa ang mga propeta. Dahil mula po sa Old Testament, ng mga major and minor, napakaraming prophet po yan. At even si Jesus, marami silang pinatay. At kasama doon si John the Baptist, pinugutan ng ulo, even po si Jesus. Kaya tamang sinasabi ni Jesus, yung maraming mga propeta, pinagpapatay mo. Hindi nyo ba alam ng puso ng Diyos, kaya pinapadala yun sa inyo? Amen? Okay, ang lesson outline po natin ay tatlo po siya. In the book of Genesis 3:15. Pangalawa po, in the Gospel, John 3:16. Third, in the Gospel, Luke 15:11 and 32. Okay? Yan po ang aking lesson outline na ibabahagi ko po sa inyo. Balikan po natin ang first na binanggit ko. In the book of Genesis, chapter 3, verse 15. At gusto ko pong basahin para maintindihan po natin. Yun ang aking lesson outline. Tatlo po siya. At ang mga chapter po ang aking pong binigay po sa inyo. Tandaan nyo po, nasaan doon ang puso ng Panginoon, ng Diyos. Kasi ang ating pinag-usapan ay God's heart. At ang binabanggit ko rito, tatlo lang po ito, makita po natin doon ang puso ng Diyos. Sabi niya, kayo ng babae, aking pag-aawayin. Binimot, niya'y lagi kong paglalabanin. Ang bini niyang dudurog sa iyong ulo. At sa sakong niya'y ikaw ang tutuglan. Okay? In Genesis 3:15. Alam po natin, bagamat po ang tao po ay sumuway, nag-rebelde. Okay? Nung nag-rebelde at sumuway po si Adan at si Eva sa paraiso, na dapat po sila po ay parusahan. Ibig sabihin, sila po ay i-judge po ng kaparusahan. Ngunit ang Diyos po ay naglaan kaagad ng tagapagligtas. Yun ang sinabi niyang binhi. Saan ang puso ng Diyos doon? Yung binhi po na yon, ito pong binhi na ito ay tumutukoy kay Jesus. Para po darating ang panahon po na yon, yung Messiah, tagapagligtas. At itong Jesus nito na tinutukoy na binhi po doon, tandaan po ninyo, siya po ay creator. The Gospel of John chapter 1 verse 1 and 14 o 3. Sa pasimula pa ay naroon ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sino po si Jesus? Diyos. Siya po ay nagkatawang tao, verse 14, at nanirahan po sa atin. Siya ay nagkatawang tao at tumira sa atin. Yung binhi na tinutukoy po rito ay si Jesus. Sabi po sa verse 3 ng John chapter 1, siya ay naglikha ng lahat ng bagay. Siya ay creator. At 14, nagkatawang tao ang creator nito at tumira sa atin. Yun ang tinutukoy na binhi. Kaya makikita natin ang puso ng Diyos. Pagamat po ang tao ay karapat-dapat parusahan
Dahil sila po ay sumuway, sila po ay nagrebelde. Ngunit ang ginawa po ng Diyos, sila po ay binigyan ng damit para hindi sila maging kahiyaya. At hindi lang, binigyan pa sila ng Savior. Binigyan pa tayo ng Savior, ng tagapagligtas. At ang tagapagligtas po na yun, hindi tao, hindi po anghel, mismo ang Diyos na Creator. Kaya yun po yung kanyang puso. Makita po natin ang heart po ng Diyos nito. Bagamat, kanina nabanggit ni Pastora, totoo naman talaga, pwede naman siyang maglikha uli ng Adan at Eva. Yung Adan at Eva na nagkasala, pwede naman niya patayin at maglikha uli ng banal. Kasi Diyos ang makapangyarihan. Para makita po ninyo, ha? And then, mga kapatid ko, tandaan po ninyo, ang sumasamba araw at gabi, pumapalibot doon sa trono ng Diyos, billions of angels. Araw-araw po yun na sinasamba po nila ang Creator. The billions of angels, pag iniwan ng Diyos, iniwan po ng Creator na si Jesus ang kanyang trono. Siya po ay nagkatawang tao, nag-anyong tao at naging alipin. At hindi niya ipinagpilit na sa ikapantay ng Diyos. Pagko sinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at nagkatawang tao at naging alipin at iniwan niya po ang kanyang banal na trono na billions of angels laging siyang pinupuri. Lagi siyang sinasamba, niluluwalhati. Ba't iniwan niya po yon? Para sa iyo at para sa akin, ganyan ang kanyang puso. Amen? Amen. Yan ang puso po ng Diyos. Handa niya pong iwan ng magandang kalagayan, ang kanyang kalwalatian, ang karangalan, ng glory ng Diyos na ito ay kanyang iniwan. Mayroon siyang iniwan at mayroon siyang hinubad. Okay? Yun po yun. Philippians chapter 2 verse 7. And then, ang reason, tuloy po natin para hindi tayo umaga. Isinaglabi niya ang kanyang divine nature. Ang kanyang kalwalatian, kapangyarihan, mayroon siyang iniwan, mayroon siyang binitiwan. Rason, the reason. Ano ang rason? Mahal kanya. Ikaw ang tinitibok ng kanyang puso. Ikaw ang nasa isip niya. Ikaw ang laman ng kanyang puso. Ikaw ang tibok ng kanyang puso. Mahal ka niya. Kaya mayroon siyang iniwan ng mga billions of angels. Iniwan niya po yun na sumasamba sa kanya araw at gabi ang kanyang kalwalatian. Ang ganda kaya ng ano niya doon, kalagayan. Makin mo, ikaw at pinapalibutan ng mga holy angels at pinupuri ka. Pero alang-alang po sa atin, pinakita po ng Diyos po dito ang kanya po heart, mga kapatid ko. Ano sinabi niya? Jerusalem, ilang ulit kitang nais yakapin. Matthew 27:37, balikan po natin po yon. Ano sabi doon? Jerusalem, Jerusalem, ilang ulit kitang nais yakapin. Ilang ulit, hindi lang minsan. Kaya dahil po may pangako sa po kasi si Jerusalem, kay Abraham. Kaya ang pangako po na yun, hindi niya nakakalimutan. Gusto niya pong katagpuin, yakapin at nagalimbawa nga po siya. Ang isa pong inahing manok, ang kanyang mga sisiyo, gusto niya pupupin sa ilalim po doon ng kanyang pakpak, pupupin doon at ipadama ang init, padama ang pag-ibig. Ganyan ang nais ko. Gusto ko, inaanyayahan kita. Gusto kitang pupupin, kailang ayaw mo. Alam niyo ba, umiyak ang Panginoon? Parang sinasabi niya, hindi niyo alam kung anong puso ko, ang laman ng puso ko. Kung bubuksan niyo ito, makikita niyo kung sino, kung anong laman ng puso ko, kung gaano ko kayo kamahal. Naintindihan niyo ba, iniwan ko ang trono ko? Naintindihan ba, iniwan ko ang mga billions of angels? Hindi niyo ba naintindihan, ako ay nagkatawang tao para sa inyo? Hindi niyo ba naintindihan, inubad kong kalwalatian ko para abutin kayo? Amen? Jerusalem, Jerusalem! Gusto kitang yakapin, ilang ulit kitang sinusuyo. Ilang ulit kitang nililigawan. Ang layo mo, ayaw mo, nire-reject mo ako. Okay? Kaya minsan ang hirap pag hindi mo alam ang puso ng Diyos eh. Ano po ang purpose? Ang purpose po ito, ang nasirang relasyon sa paraiso, nais niyang i-restore. Yun po yung binhi na dudurog sa ulo mo, sa ulo niya. Ibig sabihin na parito si Jesus para hindi po sa reliyon. Relasyon, i-restore. Ang ganda po na sinasabi ni Pastor Jubilin, sabi niya, ang authority, ibalik ang authority, ibalik ka doon sa paraiso, yung identity mo kung sino ka. Anak ka ng Diyos, pinili ka ng Diyos, sinirang ka ng Diyos, pag-aari ka ng Diyos,
templo ng Diyos ang katawan mo. Ang identity mo dapat maintindihan mo. Hindi ka pipitsugin. Kasi nasabi ko, hindi pwedeng dapuan ito ng sakit. Mayroon po akong nararamdaman, pero kinukontra ko yun. Dahil tinapos mo na ito sa krus ng Kalbaryo, anak mo ako, lingkod mo ako, pinili mo ako, iniran mo ako. Hindi ako pwede pong lubukin ang sakit karamdaman na ito. Yun po ang inilalaban ko, kapatid ko. Alam ko kung sino ako. Ni-restore mo ng relasyon namin. Mayroon na kaming authority. Ang authority namin, inawit natin kanina po yun, sa impapawid, sa karagatan, hindi po sa kalupaan. Mayroon po tayong karapatan, igapusin sa kalawakan, sa impapawid, even sa karagatan, even po, mga kapatid ko, sa kalupaan. Kaya pinatutunaw natin, tinutunaw natin, alam kong nag-review kayo doon kay Pipito, na siya'y matunaw at hindi natin siya wini-welcome. Hindi ka namin pinapayagan dito, hindi ka welcome dito sa amin. Amen. At alam natin yan ang panalangin po ninyo. At inunor po ng Diyos yun kasi sa impapawid, kapatid ko, at binahagi po kanina po ni Brother GC po yun. Totoo yun. Ang Diyos po ay nag-intervene. Dahil maraming lumuluhod, umihikbi. Amen. At lumapit sa trono ng Diyos dahil alam mong authority mo. Kaya may karapatan ka na sa impapawid, ang lahat ng pinakawalan ni Satanas ay pwede mong gapusin. Dahil pati ang eroplano pwede niyang banggain. Maging po sa kalupaan, maging sa karagatan. Lahat po'y binigay na po sa atin ng authority. Amen? Tuloy po natin. Okay, praise God. Kaya nga po, the identity, the authority. Kaya sabi nga, ang pagparito niya hindi nagtatag ng reliyon, kundi i-restore ang relasyon. Handaan po niyo, hindi reliyon. Isa po, matibay ang ating relasyon. Ibalik po tayo sa paraiso. Alam niyo po, pag pinalawak ng paraiso, punong-puno po yun ng kayamanan, pagkain. At isa pa, kapatid ko, na revelation na kung saan sa akin ang bigay po ng Diyos, hindi pipitsugin, hindi maliit, milk and honey. Ang sa mga anak po niya ay nag-uumapaw, milk and honey. Ang prutas po doon, yung ubas po, pinasan po nila, inihanda na ng Diyos po yun sa kanyang bayan na pinangakuan. Kaya ang blessing ng Diyos hindi po maliit, hindi katiting, Amen. kundi malaki. Amen. Kaya pag humingi ka, hindi bisikleta, kapatid ko, Fortuner, o ano mang bingin mo, kapatid ko, malaking hingin mo. Kaya hingin namin po 3 milyon, nasa bahay po namin 1 milyon. Saan manggagaling yung bahala ng tatay natin? Dahil hindi siya magbibigay ng ditoy. Dahil tatay mo siya, may-ari sa ng langit at lupa. Depende po yun sa iyong pagtitiwala sa iyong tatay. Amen? Kaya huwag kayong mingi na maliit. Huwag bisikleta. Hingin po ninyo ay malaking bagay. Okay? Kaya sabi ko nga po, dapat makita ang kapahayagan kung anong mayroong puso ang Diyos. Alam po, napaka-importante, pakinggan po natin. Kung maintindihan niyo po ang kalakihan ng puso po ng Diyos, hindi mo ibibigay ang maliit na pagsamba po sa Kanya. At hindi mo siya mamahalin ng dito. At sa totoo lang, hindi ka malilate. Mananabik ka sa Kanya. Ano man po mangyari, mananabik ka sa Kanya dahil alam mo ang puso niya. Alam mo ang ginawa niya sa iyo. Pupunta ka ron, walang pwedeng maging hadlang. Bagyo man po yan, anumang circumstance, mga kapatid ko, dahil alam mo kung gaano kalaki ang puso ng Diyos. Okay? Pangalawa, in the Gospel of John 3:16. Ano po yun? Sino mag-memorize? Ako, Tagalog lang eh. Sino gustong English? Bibigyan ko ng malamig na tubig. Paano pasubo ako ha? Ano sabi po sa John 3:16, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, ubugtong na anak, ang sinumang sumampalataya ay hindi mapapahamak, bagkos magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? Kaya sabi ng pinakasentro, pinakapuso po ng Biblia ay John 3:16. The question, sino ang author ng Genesis 3:15? Si Moises. Ibig sabihin ng writer, si Moises. Sino ang author ng John 3:16? Sino ang author ng Genesis 3:15? Moises. Sino ang author ng John 3:16? John the Beloved. Ilang taon ang lumipas? Palagay po natin, di man accurate, 600 years. Nagbago ba ang puso ng Diyos? Tinupad niya ba ang kanyang pangako? Yung binhi?
Bagamat po lumipas ang napakaraming mahabang panahon, years pong lumipas. Pero ang puso ng Diyos hindi nagbabago kailanman. Hindi siya sinungaling, hindi siya buwain. Lumipas man ang maraming taon, gagawin niya po kung anong sinabi niya at pangako niya. Yung sinabi niya sa Genesis 3:15, ito po'y lumipas ng 600 years bago po ipinanganak ang binhi na yon. At yun ang sinasabi po ng John 3:16, yung binhi na yon. Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Yun na po yon, ang binhi na tinutukoy, na dudurog sa ulo ng kaaway para ibalik po ang ating authority. Ang ibig ko lang sabihin to, makita natin yung heart ng Diyos. The very heart of God. Okay? Kaya, hindi nagbago ang puso ng Diyos kailanman. Ang sinabi niya ay tiyak na gagawin niya ito. Gano'n man kahaba ang panahon o lumipas, ganyan katapat ang Diyos. Hindi marunong magsinungaling. John revealed the heart of God. Ano po yun? Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos. Alam niyo po, ang nagmamahal handa pong magtiis. Di ba, Brian? Ang nagmamahal handang magsakripisyo. Handang magtiis. Alam natin masakit po sa tatay. Alam natin masakit sa Diyos Ama na makita ang kanya pong anak na hagupitin. Na ito po ay kakastiguhin. Dadanas po ng matinding paghihirap. At alam po natin kung anong ginawa na torture sa Panginoon. Kung gaano kabigat ang krus na, kung gaano karami ang sugat sa kanyang likod. At paano sa kinotya, pinagtawanan, binugbog, sinuntong. At ang biguti niya, yung ibig sabihin balbas noon, binunod po yun. Kasabi po ng Isaiah, halos hindi na sa makilala kung tao pa siya. Kung ikaw ang tatay, kung ikaw ang ama, hindi ka ba masasaktan? Manhid ka ba? Masakit pa na sa Ama, sa Diyos Ama, na ibibigay niya ang kanyang bugtong na anak para po maging sacrifice, magiging handog na sakripisyo. At hindi po, sabi ko nga, ang presyo, ibig sabihin yung ang tayo po, ay hindi po kayang bayaran ng anumang bagay ng pinansyal. Ano pong binigay? Buhay. Kaya po yung tatay na nagpadala sa kanyang bugtong na anak, handa siyang magtiis nung kanyang makikita at gagawin sa kanyang anak. Ganyan po ang nagmamahal, handa po magtiis, di ba Brian? Handa magsakripisyo, kahit po grabe na pong pinagdadaanan, kahit napakasakit noon. Dahil siya po'y nagmamahal. Dahil sa ulitin ko, dahil ikaw ang tibok ng kanyang puso. Dahil ikaw ang kanyang naalala, ayaw kanyang mapahamak, ayaw kanyang mapunta doon at lumangoy sa impyerno. Kaya nga siya na ang nagtiis ng lahat. Inako niya ng lahat. Siyang naging substitute. At alam ng Ama kung ano mang gagawin sa kanyang anak. Basahin ko ha. Ang nagmamahal, handang magsakripisyo, handang magtiis. Di ba, Kim? No? Kaya lang, nung youth jump, hindi ka nakapag-concentrate, Kim. Okay? Kaya, ipanalangin. Okay? Ibinigay niya kung ano ang makakabuti sa kanyang minamahal. Okay? Ulitin ko. Ang nagmamahal handang magsakripisyo, handang magtiis. Kahit doon sa likod, malamok, okay lang. Dahil nagmamahal. Walang ilaw. No? Umuulan pa. Ibinigay niya kung ano ang makakabuti sa kanyang minamahal. Uunungan kita. Sa amin, uunungan. Ano natin yung unong? Susuportahan kita, unungan kita. Kahit basta ikaw. Okay? Kayang ibigay ang makakabuti sa iyo. Ibinigay ng Ama si Jesus. Why? Yun ang heart ng Ama. At ibinigay naman ni Jesus, I love you, Kim. Baka masasabi. Biro ko lang yun. Totoo yun. Buti nandito ka, no? Kahit may bagyo kapon, no? Sabi daw nilang kahayagan, mahal mo talaga ang Panginoon. No? Pag walang bangka, languyin mo na lang.
Okay. Ba't napunta tayo doon? Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. But open our heart para po doon sa puso po ng Diyos. Kaya mas maupay, marami kasi nagko-question at tatanong dahil hindi po nila naintindihan ang puso po ng Diyos. Kaya mahirap pag mayroon kang talukbong, mayroon kang piring, at hindi mo naintindihan ang puso ng Diyos. Magko-question ka po talaga sa Kanya. Pero kapag naintindihan mo po, kaya nga pinapaliwanag po sa atin. Kasi tinatanggal ng Diyos ang veil po na yon, ang talukbong na yon, pinaparating natin sa atin ang truth na yon. Para po tayo po ay maintindihan po natin. Kaya dito po nakita ko po yon. Kung gaano po kalaki ang puso ng Diyos. Kung gaano niya po binigay ang kanyang puso. Ulitin ko, binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Alam niya po na kung anong gagawin sa kanyang bugtong na anak. At ibinigay naman ni Jesus ang kanyang buhay. At ulitin ko, sabi nga, ang buhay natin binayaran niya. Walang katumbas na halaga. Kaya nga po tayo priceless. Tingnan mo yan. Kaya po napaka-value. At isa pa po yan, sa gusto ko pong bigyan po ng message yung value. Bawat isa po sa inyo po yung napakalaga. Brian, sino man dito, ayaw namin pong mayroon pong tatalikod. Ayaw po namin may mawala po ito. Dahil napaka-value po ng buhay nyo. May nagsakripisyo sa cross ng Kalbaryo. Ang buhay niya, ang siyang inialay niya para mabuhay ka. Mapawalang sana. Kaya ang puso po namin, the Father's heart. Hindi lang shepherd heart. Kaya sabi po ni Paul, ako'y naging ama ninyo. Ibig sabihin, yung puso ng ama. Dahil ayaw niya po, kaya po, grabe ang concern niya. Pinapunta niya si Timothy doon, kamustahin mo Tesalonia. Baka kung ano nang nangyayari sa kanya. Ang isa pong pastor, ang isa pong naglilingkod sa Diyos, ayaw niya mawala po ang mga tupa. Dahil alam niya kung sino nagsakripisyo dito. Kung ano pong ibinayad po dito, ang buhay po ng Panginoon. Dahil yun ang puso ng Panginoon, handa niyang ibigay ang kanyang buhay. Amen? Okay? Tuloy po natin. Maraming tao na kinu-question nila ang Diyos. Kung alam lang nila kung ano ang puso ng Diyos. Katulad ng Jerusalem. Ganun na lang ang pagmamahal sa kanila ng Panginoon. Didma lang sila. Didma lang mga Hudyo. Yung pong mahirap pag tayo po'y nadaya po ng demonyo. Nadaya po ng kaaway. Kaya makinig po kayo sa mga preaching. Makinig po kayo sa pagtatalakay ng salita ng Diyos. Dahil dito tayo mabubuksan, the truth shall set you free. Kaya po ang salita ng Diyos napaka-importante. Dito po tayo mabubuksan ng katotohanan. Dahil po ang mga pastor, ang mga apostle, prophet, evangelist, and teacher, sila po yung mga revealer, truth revealer. Ipinapahayag sa kanila ng Panginoon ng katotohanan at ito po'y dinadala po sa congregation. Kaya po ang pagtitipon, importante po yan mula sa simula hanggang sa matapos. Hanggang po sa pagtatalakay ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. At binabantayan ito po ng Diyos. Okay? Marami nagko-question dahil hindi po nila naintindihan. Okay? Ngayon, sa third, the Gospel of Luke. Luke 15:11 and 32. Alam po natin, ito po'y pumapatungkol sa alibugan anak. Hindi ko siya babasahin, at ito po'y familiar po sa atin. Ito pong behavior ng panganay, resentment, sama ng loob, unforgiveness, selfish. Alam po natin yan. Dahil hindi siya pumasok doon nung dumating ang kapatid niya, yung bunso, na nagrebelde. Ang bunso naman, rebellion. Okay, walang pakialam. Rebellion po siya, kinuha niya po ang kanya pong mana at ginastos niya po ito sa wala pong katuturan. Ginamit niya po ito sa mga bagay na kung saan ay hindi maupay. Hindi ito matanggap ng kanyang kuya. Kaya ang kanyang kuya nagtanong po doon sa mga alipin, anong mayroon sa atin, bakit maingay? Dumating ang kapatid mo. Dahil po masamang loob po niya, unforgiveness ang kanyang heart, kaya po, yun, selfish, ayaw niyang pumasok. Ito naman pong bunso, rebellion. Ang tatay, nagre-represent po siya ng heart po ng Diyos. Ito po yun ang kakaiba. Kaya po tatlo po yun. In Genesis 3:15 and the Gospel of John 3:16 at ito naman po Luke 15:11 and 32. At yun po ang aking nakita kung ano ang puso ng Diyos. Ang kanya pong
tunay na kalagayan ng puso ng Diyos sa sangkatawan. Okay? Ito pong tatay, nag-represent po siya na puso ng Diyos. Ito pong parable na ikwento po ng Panginoon Jesus. Look the heart of God. Number 1, o ito pong tatay na ito, sabi ko nga, nagre-represent ito ng heart po ng Diyos. Tingnan po natin. First, always waiting for you. O always waiting to us. Ang isang puso, makita po natin din yung tatay, lagi po siya naghihintay. Para araw-gabi, inihintay niya po ang kanya pong anak. Araw-gabi po yun. Alam po natin ang kwento. Ang anak po niyang nagrebelde, ang anak niya pong nagpakalayo-layo, pinayagan niya po ito, dahil may free will po ang tao, kailan po ang Diyos na ito. Ito po yung hinihintay niya araw at gabi. Lagi siyang nakadungaw doon sa bintana, kung nasaan na po itong alibugang anak na ito, at kanya pong hinihintay. First, always waiting for you, or always waiting to us. Yan po yung puso po ng Diyos. Yung puso po ng tatay. No, pangalawa po, ay always open His arms. Lagi pong bukas ang kanyang kamay. Kaya po pagdating ng tatay po niya, sabi niya, huwag ka na maingay. Matagal na kitang inintay. Niyakap niya po ito ng mahigpit. Wala na po siyang sinabi, niyakap niya ito ng mahigpit. Pagkatapos noon, inutusan niya po ang kanyang mga alipin. Dali, bilisan niyo, nandito ng anak ko. Niyakap niya ito ng mahigpit, kapatid ko. Kaya laging bukas po ang kamay po ng Diyos. Ganyan ang kanyang puso. Nag-rebuildi ka man, sumuway ka man, umayaw ka man sa kanya. Tumalikod ka man, anumang ginawa mong kapalpakan. Hinihintay ka lagi ng Diyos. Lagi siyang naghihintay sa iyo, araw at gabi. Hindi bukas po ang kanyang kamay at yayakapin kanya mahigpit. Sabi niya, the royal relationship. Kaya sabi niya, kunin ninyo ang panyapa, kunin niyo po doon ang sandalyas, kunin niyo ang balabal, at kunin niyo ang singsing. Ito po ay nag-represent na sabi, ikaw pa rin ay anak ko. Ganun po ang Diyos. Di tulad ng panganay, di tulad ng tao, nagkamali ng kaunti ang ating kapwa, wala ka ng karapatan dito, lumayas ka na dito. Ang anak mo, ninustay niya sa mga babae, sa mga ang pira na hiningi sa mana niya, tapos papabalikin pa dito. Ano kang tatay? Yan minsan ng tao. Pati iba pang puso ng Diyos. Alam natin kung anong ginawa po natin. Alam po natin na lagi natin sinasaktan ng puso ng Diyos. Kanyang kalooban. Kaya nga po kinastigo siya, kaya tinuruturo po siya. Grabe po ang ginawa po sa kanya. Hanggang nakarating sa cross ng Kalbaryo. Pero pinapakita sa bawat isa po sa atin kung gaano po kalaki ang kanyang puso. At ito po ang tatay, kung saan niyakap niya na mahigpit ang kanyang anak. And then third, mga kapatid ko, sinasabi niya, matagal na kitang hinihintay. Mahal na mahal kita, anak. I love you, Kim. Sabi niya, anak, matagal na kitang hinihintay. Mahal na mahal kita. I love you, anak. Ay, nag-rebuild ako, tatay. Huwag ka nang umimik. Alam mo bang puso? Umiyak ako araw at gabi at hinihintay kita. Matagal na kitang hinihintay. I love you, Kim. I love you. I love you, anak. Yun ang sinasabi niya po roon. Kahit matangkad siya, Kim, mahal ka. Naintindihan niyo pong sinasabi ko, mga kapatid ko. Unahin man natin ang iba. Ang Diyos bukas pa rin ang puso niya. Hindi siya nagbabago, kapatid ko. Ang puso niya po'y bukas na bukas pa rin. Anong number 1? Look the heart of God, always waiting for you. Always waiting to us. B, pangalawa, always open His arms. Third po, always giving a chance. Sa parang sinasabi, hindi rason ang pagkakamali mo. Nagkamali ka man, nihintay kita na. Ang Diyos po'y lagi pong nagbibigay ng chance po sa atin. Hindi naman sa nagsara ng pintuan, hindi naman sa nagsara ng kanyang kamay. Laging bukas ang kanyang pintuan dahil nagbibigay siya ng pagkakataon. Alam niyo po, marami tayong palpak. Ay minsan mag-judge lang tayo, marami pong sinasabing anyo ng kasalanan na ginagawa po natin. Minsan magsalita po tayo, maghatol po tayo. Pero ang Diyos po, kapatid ko, laging nagbibigay ng chance. Hanggang ngayon, di nga tayo matino eh.
Pero pinatitino ng Diyos. Amen. Ibig sabihin, pumapalpak pa rin tayo minsan. Pero lagi ito binibigyan ng pagkakataon ng Diyos. Alam ng Diyos yun at kilala tayo ng Diyos. Kaya always giving a chance. Parang ganito po yun. Na kung saan, kaya sabi niyo, hindi rason kung nagkamali ka man. Nihintay kita na. Okay? The fourth, ABCD, the fourth point, always to forgive. Parang sinasabi niya, kasalanan mo, kinalimutan ko. Ikaw ang tibok ng puso ko, Brian. Hindi kita nalilimutan. Sus Brian. Okay? Always to forgive. Kaya sila nag-celebrate. Walang celebration kung hindi po siya nagpatawad. Bakit po may celebration? Bakit po may pagdiriwang? Dahil po nagpatawad po ang Ama. Paano ka magsi-celebrate pag masama ang loob mo? Kung hindi ka open ng kamay mo, hindi mo siya tinanggap bilang anak mo. Kaya may celebration, sila po'y nagdiwang, sabi niya doon sa kanyang mga lipin, magkatay kayo na mga pinatabang guya, tayo ay mag-celebrate, yung anak kong namatay, muling nabuhay, anak kong nawala, ay ngayon ay nasumpungan. Ibig sabihin, sa po ay nagpatawad sa anak po niyang nagpakalayo-layo at gumawa ng kasalanan sa kanya. Ang Diyos ay lagi pong nagbibigay sa atin ng pagpapatawad. Alam niyo po, pag wala pong forgiveness, lahat po tayo po ay mapapahamak. Kaya lang po, dahil sa biyaya niya, kaya nga po sa atin pong inawit kanya, dahil po sa kanyang biyaya po, tayo po ay pinapatawad po ng Diyos na ito. Kaya lagi tayo nakakalapit sa kanyang malaya. Kaya wag niyo pong kalimutan, bago tayo lumapit sa Diyos, tayo po'y nagpapakumbaba. Panginoon, alam namin ng aming mga shortcoming. Mayroon kaming nasabi, mayroon kaming nagawa. Kaya po, aming Diyos, ayaw namin magkaroon ng gap ang aming relasyon sa iyo. Igawad mo po ang iyong forgiveness. Kaya po, mga kapatid ko, wala pong doorway. Alam po ang kasalanan ng doorway para po ang kaaway po ay pwede niya tayong pagpistahan. Kaya lagi po tayong humingi po ng pagpapakumbaba at pagpapatawad. Okay? Last po, dito tayo magtatapos. May conclusion pa. Always open His heart for us o to us. Lagi pong bukas ang kanyang puso. Yun na po yung sinasabi ko na ikaw ang tibok ng puso ko. Hindi kita malilimutan. Tayo po ay tibok ng puso ng Panginoon. Alam niyo po, minsan po, hindi siya ang tibok po natin. Minsan po tayo lumalayo, maayaw, marami po tayo mga rason at dahilan. Patandaan po niyo, lagi pong bukas ang puso ng Diyos. Para po tayo ay i-welcome po. Sa konklusyon po natin, kamusta ang puso mo? Kamusta ang puso mo, Kim? Naisip mo siya ngayon, Kim? Walang problema. Kaya nga may puso di ba? 2 Thessalonians 3:5. Sabi niya rito, basahin ko po, 2 Thessalonians 3:5. Patnubayan nawa kayo ng Panginoon upang lalo ninyong maunawaan ang pag-ibig ng Diyos at ang katatagang nagmumula kay Kristo. Dapat natin lalo maunawaan ang pag-ibig ng Panginoon, ng Diyos. Okay, sabi niya, patnubayan kayo ng Diyos at lalo ninyong maunawaan. Kaya po itong aming panalangin, mabuksan, kapatid ko, ang ating mga, ibig sabihin, ang ating po spiritual understanding. Napaka-importante po. Kapag hindi po natin naintindihan ang isang bagay, alam po natin ang ating response. Ito po, sabi ko nga, handa mo bang isang tabi ang mga bagay para sa iyong minamahal? No? Tanong ko ito, Kim. Handa mo bang isang tabi ang mga bagay para sa iyong minamahal? Handa ba natin isang tabi ang mga, di ba si Jesus, isinantabi niya po ang kanyang karangalan, kalwalatian, ang kanya po pagsamba ng mga billions of angels at bumaba po siya. Ang nagmamahal, ang tanong ko dito, ano mo bang isang tabi ang mga bagay para sa iyong minamahal? Handa mo bang kalimutan, ibig sabihin, isang tabi yun para lang pag sumamba sa kanya, pumunta rito? Okay? And then, sumunod, kaya mo bang magbigay kahit masakit para sa iyong minamahal? Masakit para sa iyong minamahal? Ibig sabihin, kahit masakit po siya, no? Kaya mo magbigay. Last po, kaya mo ba siyang tanggapin kahit siya ay nag-rebuilding o nagkasala sa iyo? Diba pag may third party? Okay, ulitin ko. Kaya mo ba siyang tanggapin kahit siya ay nag-rebuilding o
nagkasala siya. Ibig lang sabihin po rito, ating po naintindihan ang heart po ng Diyos. At hiningi po natin yung puso ng Diyos ay maging puso po natin. Pag hindi po maging puso, natandaan ko po doon sa pastoral, dalawa pong natandaan ko, nung ako po'y nagtungtong, kapag ang mata po natin, ito pong natural eye po natin, a human eye, kung ito pong pagtingin po natin sa ating kapwa, mga kapatid ko, titingnan po natin ang mali po nila. Pero pag ang mata po ni Jesus ang gagamitin po natin, kaya natin silang tanggapin. Amen? Pangalawa po kapatid ko, kung ang puso po natin, the human being, the Adamic heart, the human nature na heart po natin, alam po kung yun ang heart po natin, hindi tayo makapagpatawad. Ngunit kailangan natin ang heart po ni Jesus. Kaya po mamungay po tayo kung anong puso ng Diyos, siya maging puso po natin. Dahil anak tayo ng Diyos. Ikaw ay followers po ng Panginoon. Kaya deny yourself. Kaya po may binubuo po ako ngayon, living like Jesus. Living like Jesus. Naririnig ko lang po ito, ngayon ko po naiintindihan. Tayo po ay dinidiman ang ating pong destiny to become Christ-like. Kaya po pinubuo ko po ito, dalawa po ito. Sa mga pastor, dalawa po ito. Ang major po ng pastor po ay manalangin at po magsaliksik ng salita ng Diyos para mag-preach. And then po isa po na binubuo ko po, living like Jesus. Mamuhay po tayo ng katulad po sa Kanya. Hindi na mainggitin, sa Kanya lang po yun. Tayo po ay magsitilo. Praise the Lord. Hallelujah. The very heart of God, the true heart of God, the heart of God. Bigyan po natin ang ating mga mata. Babalikan ko po ang lesson outline. Kung gusto niyo pong basahin po yun, maikli lang po siya in Genesis 3:15. At memorize po natin ang Gospel of John 3:16 and then Luke 11:32. Kung gusto niyo pong basahin po yan mamaya, makita po natin doon ang puso po ng Panginoon. Puso po ng ating Diyos. Magpigit po tayo ng ating mata, magpasalamat tayo sa ating Diyos. Ipaunawa po ng Panginoon ang kanyang mensahe sa bawat isa po sa atin. Kapag ito po ay naintindihan po natin at mag-impart po sa atin, mamahalin po natin ang Panginoon. Uunahin po natin siya. At magpapasalamat po tayo ng todo sa Kanya. Salamat sa Diyos, binigay niya kanyang bugtong na anak. Yung binhi na yun, nadudurog sa kaaway, na kinuha ang authority na nasa atin na binigay ng Diyos. Binawi ito ng Diyos. Ibinalik po sa atin. Ganun po ang kanyang puso. Ganun po ang kanyang pagmamahal. Ayaw na tayo maging kahabag-habag, kinakawawa ng kaaway, dinadagukan ng kaaway, sinisipa ng kaaway, sinasampalan ng kaaway. Ngayon siya ang ating sinasampal, siya ang ating ginagapos, siya ang ating dinidestroy, dinudurog. Dahil ang authority na sa atin. At ang puso po ng Diyos ang maging puso po natin. Lagi tayo maghintay sa mga mahal natin sa buhay na nag-rebuild. Bigyan natin sila ng pagkakataon. Magbukas po tayo ng ating kamay. Magbukas po tayo ng ating puso. At tayo po'y magpatawad. Katulad ng ginawa sa atin ng Panginoon. Kakamaliman tayo. Lagi bukas ang kanyang palad. Lagi niyang inagawad ang pagpapatawad. Lagi tayo welcome. Yes, God. Praise the Lord. Hallelujah. Even when I fail you, Glory. I know you love me. Your holy presence Sambahin natin po siya. surrounded me. Kung sa kaisipan lang po natin, hindi po sapat ang mga kataga at ginagawa nating pag-aalay sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Napakalaki, sabi ng salita ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos napakalawak, napakalaki, napakalalim.
puso bukas ang kalangitan. Salamat sa biyaya ng Diyos. Salamat sa Diyos na mayroong puso na mapagmahal. Hallelujah! Glory fills the highest place. What can separate me now? You go before Worship Him. me. Magpikit ka ng iyong dalawang mata. Kung nais mo, itaas mo iyong kamay. Sambahin mo ang Diyos. Bawat mo, ginagawa mong gesture, nakikita ito ng Diyos. Kung ikaw ay seryoso, kung ikaw ay sincero, kung talagang nagbibigay ka ng papuri, pagsamba sa Kanya, bigyan mo siya ng kalwalan, ng karangalan, ng kagalakan. Hallelujah! Ang Diyos ay nagsiseryoso. Bigyan niya ang lahat. Bigyan mo ang puso mo. Bigyan mo ang buhay mo. Bigyan mo ang lakas sa oras na ito. Glory fills the highest place. God can Ang lahat mo ay may kanya-kanyang panahon. Panahon ng pagsamba. Panahon ng pagpupuri. Panahon ng pasasalamat. Hallelujah! Ang Diyos, kalugdan mo ang aming ginagawa. Tatakbuhin mo ang aming puso. Salamat sa puso mo. Salamat sa pagmamahal mo. Hallelujah! Thank you, Lord. Hallelujah. Hindi po makuntihin ang aming pumaliit na utang. At hindi po namin kayang may paliwanag ang mystery, ang iyong pagka-Diyos. Kahit mag-aral kami sa Bible School, theology, hindi ka namin kayang pag-aralan. Hindi ka namin kayang pong arukin. Pakikilala ka po namin kapag kami lagi sa presensya mo. Kung paano ka nagpakilala kay Moises, kung paano mo ipinayang from Genesis to Deuteronomy, at napakaraming kapahayagan na binigay mo po kay David, kay Apostol Paul. Nais namin lalo kang makilala, O Diyos. Hallelujah! There's no greater love than these. Hallelujah! Lord, worship Him. Hallelujah! What can separate me? Dalhin mo ang puso mo sa pagsamba. Kalimutan mo mga bagay Because I bow my knee where na your bubugulong sa isipan mo. there's no greater Worship your God. Worship your Creator. The loving God. have overcome the The provider, our healer. greatest love. Glory. Worship Him. Worship Him. Glory. At the cross of Calvary, at the
When you said that it is done. Tunay na kapangha-mangha ka, O Diyos. Tunay na ikaw ay napakabuti. Tunay na ikaw ay tapat. At ang iyong pag-ibig ay hindi nagmamano. Patuloy mo kaming turuan. Patuloy kang magpahayag sa bawat isang po sa amin upang maibigay namin ang karapat-dapat at nararapat para sa iyo. Hindi kami makapagbigay ng panahon para magpatirap, mag-cry out. Wala po kaming burden, minsan kabigatan pa sa amin ng mga spiritual na mga bagay. Ngunit hindi naging kabigatan po sa iyo nung ikaw ay bumaba at nagkatawang tao. Kusa mong ibinigay ang lahat ng ito, ang iyong buhay, ang iyong sarili. Minsan nabibigyan ka namin, O Diyos, ng kapigatian. Tila minsan ginagawa namin ang mga bagay nito na obligatory. Patawarin niyo po kami. Nais mo kaming dalhin sa maturity. Ibig po, Diyos, sa mga lingkod mo, mga Pasko. Minsan hindi namin naintindihan ang aming responsibility. May raos lang namin, O Diyos, ang pagtitipon na wala pong significance sa puso po namin. At Lord, huwag mo kami po pabayaan. Magpahayag ka, magsalita ka. Mauhaw kami at magutom kami sa iyo. Manabik kami, Panginoon, maraming panahon at oras na sinasayang po namin. At di namin dinadala ang aming oras at panahon para makipagkanig sa iyo at sumamba po sa iyo at makipag-communion sa iyo. Living like you, Jesus. Makita po namin ang iniwang mong halimbawa sa mundo ito na dapat namin lakaran at ipamuhay. Ama, salamat po sa mga anak mo ito. Mahal na mahal niyo po kami. Wala po sila rito, Diyos, kung hindi mo po sila tinawag at pinili. Dahil ikaw ang pumili at tumirang sa bawat isa. Kaya nandito po kami, Panginoon. At alam po namin na pagpala ang puso mo, aming Diyos. Sa amin po, ibinigay na pagsamba ang pagpupuno. Yes, God. Yes, God. Glory. Thank you, Lord. Ayan po natin ang mga instrument. Hallelujah. Glory. Thank you, Lord. Oh, we give you praise. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God Almighty. Keep the light in the light. Thank you. Thank you. Oh, we give you praise. We give you glory. We give you honor. Ama, ito po'y hinihintay mo at pinananabikan mo, Diyos. Kaya mo kami nilikha, pinaka-original na disenyo ng paglikha mo sa amin upang ikaw ay aming pagalayan ng pagsamba at pagpupuri. Mula man yan sa instrument, mula sa aming puso, mula po sa aming labi. Salamat po, Diyos, dahil may mandate po ang gawain ito. Nandito ka sa aming kalagitnaan. Kinakatagpo niyo po kami. Anumang mga panalangin ng bawat isa amin naman, katagpo niyo po ito, Diyos. Physical, emotional, financial, everything, Father God, I receive in the name of Jesus with the power of the Holy Spirit. We love you, Father. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. Ang lahat ng ito ay aming kailangan sa pangalan ng aming Panusos. In Jesus' name, Amen. God bless po. Announcement po every Wednesday, ngayong Pugit Midweek, 7 p.m. Then IP, every Friday, 7 p.m. Tapos Youth Fellowship every Sunday, 9 a.m. po. Tapos harani na po, nata, tumabag nga anniversary ng Thanksgiving, yan na po nga December 22. Pwede na po kit magtirap. God bless po.
Tunay nga pa ang pag-ibig ng Diyos ay napakabuti sa ating mga buhay. Tunay nga kung wala na tayong hahanapin pa dahil sa Diyos, ang Panginoon po ay sapat na at higit pa. Amen. Milagros ang mga birthday celebrants nga magkadi sa unahan para po ipag-pray ni Acha. So, anak duha nga mother, pinagpala sa Dios na sa Friday, birthday ni Nanay Lucy. Nagkakabarikasok ang tanan sa Panginoon sa mga panimalay tungod sa pagyo. Ang bago na ako dito sa balay, birthday ni Nanay Lucy na nagpagkanto nga nagbabagyo. Di kanya nga adlaw, birthday naman ni Nanay Milagros. Ngayon ko siya nga birthday niya.
May ngayon si Ton. So, ito nato kamot sa atong mga nanay. Hallelujah, Lord God. Nagpapasalamat kami, nagagala kami, Panginoon, sa buhay ng aming mga nanay. Salamat dahil isa sila sa ibinigay mo sa amin para maging katuwang sa ministry ito, pagpapala sila sa aming buhay, ang kanilang testimonies, Lord God, yung effort nila na kahit sa pagpunta dito, Panginoon, kahit minsan meron silang mga karamdaman, nag-effort silang dumalo at makinig, Panginoon, ng iyong salita at sumambas sa iyo, O Diyos. Isa itong encouragement sa aming lahat, O Diyos, na kami ay magpatuloy anuman, O Diyos, ang aming mga circumstances. Kaya naman, O Diyos, sa oras na ito, patuloy namin hinihiling ang malusog na pangangatawan para sa kanilang dalawa, O Diyos. Bigyan mo pa sila ng habang buhay. Patuloy nilagay mo sa kanilang puso ang mga bagay na gusto mong ipagawa sa kanila, O Diyos, na bigay glorification sa iyo. Hindi ka namin nilimitahan at inihiling namin, O Diyos, na hindi sila magkulang. You will provide all their needs, Panginoon, according to your riches and glory. Pangako mo yan, O Diyos, yung mga salita, hindi sila magkukulang, Panginoon, sa anumang aspeto. At dalangin namin ang patuloy na pag-iingat mo saan man sila pumaroon. Ikaw ang kanilang maging sanggalang. Ikaw, Panginoon, ang kanilang comfort. Ikaw, O Diyos, ang kanilang kalakasan. Ikaw ang kanilang sandigan, Panginoon. Hallelujah, Lord. Nag-release kami ng blessing upon blessing and anointing upon anointing sa buhay ng mga nanay namin to. Dalangin namin ma-enjoy nila ang araw na ito, O Diyos. At patuloy kang madakila sa kanilang mga buhay. Sa iyong mataas na pupuri, pagsamba, at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo ay mami. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Happy birthday, mga mother! And picturean sila ano pa? Smile! Smile ka na, smile. Hindi ka pangulo sa camera. Happy birthday! So, nagluto. Ngayong pansit, ano? Yan, si Pastor Bayan, ngayon message. Ay, picture ko na si Pastor. Yan si mga nanay. Ah, siya doon na kami, Pastor. Ay, doon na. Si Pastor, doon na. Pastor, doon na.